Nagbubukas ang pelikula sa isang futuristic na mundo, kung saan ang mga makabuluhang pag-unlad sa agham at teknolohiya ay nagawa. Sa pambungad na eksena, makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Ryan Reeve na nagising sa likuran ng umaandar na van. Habang sinusubukan niyang alamin kung nasaan siya, napansin niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Alex na nakagapos at umiiyak. Humingi ng tulong ang bata, kaya pinalaya siya ni Ryan at tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay isiniwalat ni Alex na ilang tao ang pumatay sa kanyang ina at kinidnap siya. Nang tanungin ng tungkol sa mga kidnapper, sinabi niyang hindi niya nakita ang kanilang mga mukha, ngunit nakasuot sila ng pulang maskara. Maya-maya, huminto ang van, kaya agad na lumabas ang dalawa sa futuristic na lungsod ng London. Nagsimula silang tumakbo palayo doon habang hinahabol sila ng mga kidnapper. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang sementeryo, kung saan nasugatan si Alex sa binti. Huminto ang dalawa para magpahinga at nagtago sa likod ng puno. Pagkatapos nito, tinanong ni Alex si Ryan kung paano siya nakarating dito, ngunit walang ideya ang huli. Nagulat siya na nasa London pa nga sila dahil ang huling naaalala niya ay nasa hospital siya sa trauma center siya sa United States. Ipinaliwanag niya na naroon siya upang magpagamot para sa kanyang PTSD. Pagkatapos ay tinignan ni Ryan ang kanyang relo at nagulat siya nang makitang June 7 na. Dahil dito ay naguguluhan siya dahil noong huli siyang natulog ay January pa. Ilang sandali pa, dumating sa sementeryo ang kidnapper, isang lalaking nagngangalang Harken, at hinahanap sila. Tinawagan niya ang kanyang partner in crime, ngunit nakakagulat na tumunog ang telepono sa bulsa ni Ryan. Sinuri ng gulat na Ryan ang kanyang jacket at nakahanap ng baril at pulang maskara. Nang makita ito, si Alex ay natakot at inakusahan siyang pumatay sa kanyang ina. Itinanggi ito ni Ryan, ngunit ang bata ay patuloy na sumisigaw na nakakuha ng atensyon ni Harken. Si Ryan ay labis na nalula sa sitwasyon kung kaya't nakaranas siya ng matinding pananakit sa kanyang leeg at hinimatay. Sa sumunod na eksena, nagising siya sa isang malayong cabin na puno ng mga libro. Tumingin siya sa kanyang relo at laking gulat niya nang makitang ang petsa ay June 17. Hindi naaalala ni Ryan ang nangyari sa nakalipas na 10 araw at labis siyang nag-aalala para kay Alex. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Harken at nagsimulang mag-discuss ng isang proyekto na para bang magka-partner sila. Nagkunwari rin si Ryan na sumama dito para malaman niya ang mga plano nila. Sa dingding, may mga larawan ng iba't ibang target na balak nilang patumbahin. Kasama rin sa kanila ang isang larawan ni Alex na labis na ipinag-aalala ni Ryan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang balak nilang gawin sa bata. Gayunpaman, napagtanto ni Harken na iba ang kinikilos ni Ryan. Nagsimulang mag-away ang dalawa, ngunit sinabi sa kanya ni Harken na malapit na itong maging 9 minuto at 47 segundo, pagkatapos nito ay mauubos ang kanyang oras. Pagkatapos ay pinigilan niya si Ryan hanggang sa takdang oras, kung saan nawalan muli ng malay ang huli. Sa susunod na eksena, natagpuan ni Ryan ang kanyang sarili sa isang brothel na nagsasaya kasama ang isang escort na nagngangalang Dana. Natarante siya at agad na bumangon sa kama. Nalaman din ni Ryan na July 5 na, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga araw na nakalipas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Dana na magbihis dahil kailangan nilang iligtas ang isang bata na nagngangalang Alex. Sumagot siya na hindi siya papayagan ng kanyang amo na si Sergio na umalis, ngunit sinabi ni Ryan siya na ang bahala dito. Habang palabas sila ng silid, tinanong ni Ryan kung bakit doon nagtatrabaho si Dana. Nag-aatubili siyang inamin na ang kanyang anak na si Eden ay may sakit at wala siyang pambayad sa pagpapagamot nito. Namatay na ang bata, ngunit mayroon pa rin siyang malaking utang na dapat bayaran kay Sergio. Nang marinig ang kanyang kwento, nakaramdam ng sama ng loob si Ryan at nangakong tutulungan siyang palayain siya. Hindi nagtagal, dumating sila sa main hall kung saan ipinaalam ni Ryan kay Sergio na isasama niya si Dana. Inaasahan na tumanggi ang lalaki at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang ating bayani. Ngunit madaling pinatumba sila ni Ryan at tumakas mula sa brothel kasama si Dana. Nang maglaon, nang makarating si Ryan sa lungsod, laking gulat niya na nasa New York na siya. Naguguluhan siya dahil huling gising niya, nasa London siya. Naalala ni Ryan na sa tuwing magkakaroon siya ng malay, mayroon siyang mga 9 minuto at 47 segundo para tapusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos nito, siya ay hinimatay at ang kanyang katawan ay kinokontrol na ng iba. Makalipas ang ilang sandali, nahanap siya ni Sergio at nagsimulang bumaril ng walang pinipili, ngunit dumating si Harken upang iligtas siya.
Bago pa makapag-react si Ryan, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang leeg at hinimatay. Susunod, nagising siya sa isang silid kung saan ang dalawang detective, sina Richard at Travis, ay nagbubuhos ng tubig sa isang lalaking nagngangalang Leonid. Pagkatapos ay ibinaling ng mga opisyal ang kanilang atensyon kay Ryan at tinawag siyang Doktor. Nagtatanong sila kung dapat nilang ipagpatuloy o itigil ang pagpapahirap kay Leonid. Gayunpaman, walang ideya si Ryan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ilang sandali pa, napansin ng mga detective na may baril si Ryan at biglang lumingon upang salakayin siya. Nagsimula silang maglaban, ngunit nagawa ni Ryan na masaktan at mapatumba sila. Nang marinig ang kaguluhan, dumating ang isa pang opisyal, ngunit kumuha si Leonid ng baril at binaril siya. Kasunod nito, nakipag-usap si Ryan kay Leonid at natuklasan na siya ay isang siyentipiko. Siya ay nagtatanong kung mayroong teknolohiya na nagpapahintulot sa isa na kontrolin ang isip ng ibang tao. Kinumpirma ni Leonid na posible ito sa pamamagitan ng droning na kinabibilangan ng pagtatanim ng device sa leeg ng host. Pagkaraan ng ilang sandali, ang oras ni Ryan ay naubos at siya ay nagsimulang mahimatay muli. Dahil dito ay nagpanik si Leonid at nagsimula siyang magtanong ng mga random na tanong tulad ng kung paano makakatakas sa lugar na ito at kung nasaan si Dr. Langham. Sa susunod na eksena, nagising si Ryan sa isang lab kung saan nakita niya si Harken na nakikipag-usap kay Leonid. Ang huli ay nagpapasalamat kay Harken sa pagtulong sa kanya na makatakas at dinala siya sa lab kung saan maaari siyang magtrabaho ng mapayapa. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang nilikha, isang bagong virus na may kakayahang baguhin ang mundo. Lumalabas na lumikha siya ng isang airborne pathogen na nagbabago sa DNA at nagiging sanhi ng kanyang nilikha na bumuo ng mga karagdagang organo. Balak ni Leonid na mangikil ng pera sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalabas ito. Gayunpaman, inihayag ni Harken na hindi siya interesado sa pagbabanta sa gobyerno o kumita ng pera para dito. Sinasabi niya na mayroon siyang mas malalaking plano at hindi na kailangan si Leonid dahil nasa kanya na ang lahat ng kanyang trabaho. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Leonid ang isang video kung saan makikita natin si Ryan, bagaman mayroon siyang ganap na kakaibang personalidad mula sa karaniwan. Ipinaalam ng Ryan na ito kay Leonid na pinatay niya ang kanyang asawa at kanidnap ang kanyang anak na si Alex. Nagbanta rin siya na papatayin ng bata kung mabibigo si Leonid na sundin ang kanilang mga utos. Nang marinig ito, walang ibang pagpipilian ng siyentipiko kundi ang makipagtulungan sa kanila. Samantala, nabigla si Ryan sa video dahil wala siyang natatandaang sinabi niya ang mga ganoong bagay. Nang maglaon, lumabas siya sa pasilidad at natuklasan niya si Dr. Langham na ama ni Harken. Nakakulong siya sa isang glass case na may maraming sensor na konektado sa kanyang utak. Kinilala ni Ryan ang matanda dahil siya ang direktor ng trauma center na dati niyang pinapasukan. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto niya na kinokontrol ni Dr. Langham ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtatanim ng aparato sa kanyang leeg. Gayunpaman, may paminsan-minsang paghadlang dahil sa mga isyu sa koneksyon kung saan nakakakuha si Ryan ng 9.5 minuto upang makontrol niya ang kanyang tunay na katawan. Sa sandaling iyon, muli siyang nawalan ng malay at, sa paggising, natagpuan ang kanyang sarili sa isang cabin. Napansin niya si Harken na tahimik na natutulog sa isang upuan at pagkatapos ay nag-login sa isang malapit na computer. Doon, pinapanood ni Ryan ang isang lumang panayam sa isang reporter na nagtatampok sa kanyang sarili at kay Dr. Langham. Malalaman natin na dating sumabak sa militar si Ryan at nakaranas ng mga traumatikong sitwasyon. Ngunit nang mawalan siya ng asawa sa isang aksidente, lubos siyang nawasak. Iyon ay nang bumisita siya sa trauma center para sa paggagamot ng kanyang PTSD. Sa panayam, itinataguyod ni Dr. Langham ang kanyang hospital at tinatalakay ang pag-unlad ni Ryan bilang resulta ng kanyang paggagamot. Pagkatapos ay tinanong siya ng tagapanayam tungkol sa kanyang mga eksperimento sa teknolohiya ng BioWare at kung paano niya ginamit ang ilang paksa ng tao sa kanyang pananaliksik. Gayunpaman, tumanggi si Dr. Langham na tumugon sa mga tanong na ito at biglang tinapos ang panayam. Kasunod nito, ginising ni Ryan si Harken at tinawag siya bilang isang anak. Naginuman ang dalawa at pinag-usapan ang kanilang mga proyekto. Hindi rin naghihinala si Harken at patuloy na nakikipag-usap sa kanya na para bang siya ang kanyang ama. Gayunpaman, nang tanungin ni Ryan kung saan nila itinatago si Alex, naghinala siya. Napagtanto niya na nalaman ni Ryan ang kanilang pakana at sinimulan siyang labanan. Ngunit madaling nadaig siya ng dating sundalo at tumakas sa mga lansangan ng New York. Maya-maya, nadatnan ni Ryan si Dana at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito.
Bago siya makasagot, nagpakita si Sergio at ang kanyang mga tauhan para hulihin siya. Naniniwala silang mayaman si Ryan at plano nilang mangikil ng pera sa kanya. Gayunpaman, sa puntong ito, muling nawala ng malay ang ating bida. Maya-maya, nagising si Ryan at natagpuan ang kanyang sarili sa brothel, kung saan dumating si Harken na may dalang pera upang palayain siya. Masayang tinanggap ni Sergio ang pera, ngunit nagdadalawang isip pa rin siyang pakawalan si Ryan. Bilang resulta, isang away ang sumiklab, kung saan sina Ryan at Harken ay napatay ang maraming mga thug. Ilang sandali pa, isinara ng mga alapores ni Sergio si Harken sa labas ng brothel at nilock ang pinto. Iniwan nito si Ryan sa isang mahirap na sitwasyon na pinipilit siyang labanan sila ng mag-isa. Sa kalaunan ay nahawakan siya ni Sergio at papatayin na siya. Ngunit dumating si Dana sa takdang panahon at pinatay ang kanyang amo. Kasunod nito, kinuha ni Ryan at Dana ang pera at lumabas sa bintana. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang pera na sinasabing mababago nito ang kanyang buhay at hindi na niya kailangang maging escort. Labis na naantig si Dana sa kanyang kabaitan at inanyayahan siyang sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Ryan na dapat niyang iligtas si Alex. Binalaan niya ito na layuan siya dahil sa susunod na makita siya nito ay baka iba na siya. Nang umalis si Dana, maraming pulis ang dumating at inaresto si Ryan na nawalan na naman ng malay. Sa sumunod na eksena, nagising siya sa isang eroplano kung saan pinahihirapan siya ng parehong dalawang ahente, sina Richard at Travis. Hinihiling nilang malaman ang lokasyon ni Leonid na hindi alam ni Ryan. Ipinaliwanag ng mga ahente na si Leonid ay lubhang mapanganib at ang kanyang dalang virus ay magdudulot ng panganib sa mga tao na magdudulot sa kanila ng magdagdag ng karagdagang baga sa katawan nila. Inihayag ni Ryan na kinokontrol ni Dr. Langham ang kanyang katawan at isipan at wala siyang alam tungkol kay Leonid. Ngunit ang mga opisyal ay hindi naniniwala sa kanyang kwento at naghahanda na barilin siya kung hindi siya magbibigay ng anumang impormasyon. Gayunpaman, bago sila kumilos, lumitaw si Harken sa isa pang eroplano at inatake sila. Sinira niya ang likurang pinto ng eroplano na naging sanhi ng pagtangay kay Detective Travis sa hangin. Sinusubukan ni Ryan ang lahat para manatiling buhay, ngunit nawalan na naman siya ng malay. Maya-maya ay nagising siya sa isang van na nakatali ang mga kamay. Nagpanggap si Ryan bilang si Dr. Langham at sinabi kay Harken kung gaano siya ipinagmamalaki sa mga gawaing nagawa niya. Pagkatapos ay hiniling niya na pakawalan siya sa kanyang mga posas na ipinag-uutos ni Harken. Gayunpaman, habang magkayakap sila, mabilis siyang inatake ni Ryan at sa halip ay pinusisan siya. Kasunod nito, binuhusan ni Ryan ng gas ang kanyang sarili at si Harken na nagbabalak na patayin silang dalawa. Ngunit nang subukan niyang sindihan ng posporo, hindi ito nagapoy. Lumabas siya para maghanap ng lighter ngunit napagtanto niyang nasa gitna sila ng kawalan. Pagbalik niya, nalaman niyang nakalaya si Harken mula sa mga posas at nakatakas. Nang maglaon, nakahanap si Ryan ng lighter sa upuan sa harapan at nagpas siyang tapusin ang sarili upang wala nang gumamit sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, dumating si Dana nang wala sa oras at pinigilan siya. Ibinunyag niya na ilang araw na niyang sinusundan siya at sinusubaybayan ang kanyang mga aktibidad. Ipinaliwanag ni Dana na walang sino man ang naging mabait sa kanya gaya ni Ryan, kaya gusto niyang tulungan itong mahanap si Alex. Naantig si Ryan sa kanyang mga sinabi, ngunit alam din niyang nauubos na ang kanyang oras. Sa makatuwid, hiniling niya sa kanya na pusasan siya pansamantala. Sa sumunod na eksena, nagising si Ryan sa isang basement na nakatali ang mga kamay. Nakita niya ang tanong ni Dana sa dingding na nagtatanong ng pangalan ng kanyang anak. Pagkatapos ay nag-text siya sa kanya ng Eden na nagpapaalam sa kanya na nagising na siya. Ilang sandali pa, pumasok siya sa basement at ipinaalam sa kanya na 3 araw na ang nakalipas mula noong huli silang nag-usap. Nagpa siya silang gamitin ang oras na ito para iligtas si Alex at pinaghihinalaan nilang nasa loob siya ng pasilidad ni Harken. Pagkatapos ay pumasok si Ryan sa pasilidad habang hinihintay siya ni Dana sa labas. Pagdating sa lab, laking gulat ni Ryan nang makita ang bangkay ni Leonid. Sa sandaling ito, nagpakita si Detective Richard, ngunit ito ay si Dr. Langham sa kanyang katawan. Hinarap siya ni Ryan, nagtatanong kung bakit niya ito ginawa dahil dati ay tinitingala at hinahangaan niya ang doktor. Inihayag ni Dr. Langham na sa imbensyon na ito, maaari na niyang kontrolin ang buong mundo at hilingin kay Ryan na huwag itong personalin. Gayunpaman, pinatay ni Ryan si Langham at patuloy na ginalugad ang lab. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng container kung saan nakalock si Alex sa loob at nakakulong.
Sinubukan niyang palayain ang bata, ngunit biglang nagpakita si Harken kasama si Dana na may hawak na nakamamatay na iniksyon sa kanyang leeg. Hinihiling niyang sumuko si Ryan o papatayin niya ito. Natakot ang ating bida dito at nagkunwari siyang sumuko. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang container ng mga mapanganib na sangkap at binaril ito. Direktang bumagsak ang kemikal sa kamay ni Harken na naging sanhi ng pagkasunog nito. Ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng malupit na away ngunit sa huli, mas maraming kemikal ang nagsimulang bumuhos at direktang tumama sa mukha ni Harken na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, napagtanto ni Ryan na nauubos na ang kanyang oras, kaya hiniling niya kay Dana na palayain ang bata. Ayaw na niyang maging laruan ng kahit na sino at sinubukang barilin ang sarili. Gayunpaman, pinigilan ni Dana ang kanyang kamay na naging sanhi ng pagbaril niya sa isang pader. Ang pader ay gumuho at inihayag si Dr. Langham sa isang salamin na case sa likod nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ryan at binaril sa ulo ang matanda. Ilang sandali pa, nakaranas din siya ng matinding pananakit sa kanyang leeg at nawalan ng malay. Sa huling eksena, nagising ang ating bida sa isang kama, nalilito kung nasaan siya. Dumating si Dana at ipinaalam sa kanya na narito siya sa kanyang bayan. Inihayag niya na tinanggal niya ang implant sa kanyang leeg at tinahi ito. Napansin ni Ryan si Alex sa sala na labis na nagpapasaya sa kanya. Nagtatapos ang pelikula nang magbahagi sila ni Dana ng isang romantikong halik na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong relasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.